Pamigay na lang natin tong mga saging na to. Pamigay sa nature. Yan o. Yan. Hindi natin kaagad napansin. Naglagan na pa naman yung mga bunga. Ito pwede pang kainin pero iilan na lang yung natira. Yan. Naglagan na sa baba o. Yan. Kinain ng mga ibon at tingin ko pati bearcat o amid ay kumain na rin. Ayan doon sa baba yung pinagbalatan. Ayan. So yan ang ating may aambag sa kapaligiran ngayong tag-init. Hindi na natin napansin to. Supposed to be kukunin ko to 5 days ago. Pero na-overlook ko na. Hindi ko na napakinabangan. Ayan. Grabe yung init oh. Tigang na tigang yung lupa. Ayan. Medyo kumakapal yung ulap pero tingin ko hindi ito babagsak. Ayan. So naghihintay tayo ng tag-ulan para makapagpatanim tayo dito ng kalabasa. Ayan, pwede pa siyang isingit dyan sa mga saging na yan hanggang doon sa taas. Actually meron na akong araro doon sa paggawing yon, pero konti pa lang. At saka doon nagtry na ako magtanim. Marami yung namatay na mga kalabasa. So ibig sabihin kung araw-araw lang nadidiligan, magsusurvive sana lahat, pero yung iba hindi nag-survive. Ayan, ang saging natin apektado rin ng init. Yan ang challenges dito sa upland kapag summer, talagang problema sa tubig. Pero kapag mayroon tayong sufficient na source ng tubig ay may iwasan natin yan. Kasi kahit gaano kalakas ng init ng araw, mayroon naman tayong sapat na source ng tubig ay walang gaano problema. Alright, so yan ang kalagayan ng ating upland farm dito sa boundary ng Legazpi and Sorsogon. Okay, yung langka ay napakaganda ng bunga. Yun nga lang, hindi ko na nababalutan kaya nadadamage na rin ng mga fruit fly. You know, lalaki ng mga bunga. You know. Yan, dami oh. Yan. Ganda na sana. Yun nandun ay nabalot ko oh. Yan. May dalawang tangkay ng bunga ng langka. Yan, nabalutan ko. Dito, ang daming pwedeng balutan pero hindi ko na mabalutan kasi kinakapos na ako sa oras. Yan, kailangan ko ng hagdan, hindi ko maabot eh. Yan, ito. Pwedeng pumili ng mga bunga na pwedeng pahinugin. Yan o. Lilinis. Linis ng bunga. So pwedeng pahinugin yan. Yun, na-damage na. Yan. Yung mga medyo malalaki na ay na-damage na. So hindi tayo makakapagpahinog dito ng langka kung ganun. So kailangan mabalutan ng sako. Yan. Okay, dito masukal. At meron tayong pinapalaki mga jumili na dyan at saka saging. So hindi pa rin siya nasasayang. Dito may mga tanglad. Yan, kalamansi. Okay, saging. Then may rambutan ako dun sa kabila. Okay, itong mga nyog, di ko pa nalinisan. Tinatanggal ko kasi yung mga dahon, mga palapan ng nyog tulad nito. Tatanggalin to. Tigas pa. Kasi yan may bulaklak na. Yan. About 3 days ago ay nagpa-copra ako. Yung dating more than 200 pieces lang, ngayon ay more than 500 pieces na. Yung nasusungkit na bunga ng nyug na ginagawang copra. Kasi yan, tingnan yung bunga oh. Ganda oh. Dami oh. Yan. So every harvest 45 days, minsan 1 month lang. Dalawang tangkay ng nyug ang naha-harvest. Maximum 3. So yung kapag ano yung harvest natin ng nyog ay maganda yung naaani. Marami. Dito naman, yung tanim na kawayan, tanim kong kawayan, okay na oh. Mayroon na siyang vertical shoot. Yan oh. Magiging pinakapuno na. Yan, ito yung sinasabing giant bamboo na inintroduce ni former Secretary Manny Piñol. Yan, mayroon na siyang vertical shoot na magiging pinakakawayan. Yung kasi yung mother plant, yung actually yung seedlings ay medyo maliliit pa, parang kagingking lang. Pero sa ngayon ay tumubo na. Actually lumusot siya sa puno ng saging oh. Nagsilbing fertilizer yung puno ng saging at lumusot yung kauna-unahang puno ng giant bamboo. You know. Yan, so meron na tayong similya ng bamboo dito sa ating 3 hectares na farm.
Sa aking mga katabi, napakaraming kawayan. Ako lang yung wala. So, makakapagparami tayo ng kawayan. Ito naman, oh, marami pang langka. So, kailangan itong mabalutan din. Grabe, hanggang sa taas, oh. Daming bunga. Yan. Yan ang kagandahan sa langka. Kasi pag season talagang humihitik yung bunga. Yan. So, dito, na pabayaan ko na yung aking balon. Kailangan ko ng konting panahon dito siguro. Pag panahon ng tag-ulan ay i-recover ko to. Meron akong bomba, natanggal yung gasket, so ayusin ko rin yan. So, meron akong timba dito, may pulley. Yan, may pulley. Yung bubong, no, nasira pa to nung nakalipas na bagyo, matagal na, 5 months ago. So yung tubig na stagnant na, may palaka sa loob. Yan. So, may hagdan yan, no? May hagdan 1, 2, 3, 4, 5, 6 na steps. Medyo matataas yung steps niya. Ako mismo yung nagukay niyan. Pero pagdating doon sa pinakababa ay hindi ko na maabot yung pagtapo ng lupa. Kaya nag-hire na ako ng 2 katao para pagpatuloy yung paghuhukay. At mula doon sa surface ng tubig, abutin pa siguro ng mga 17 feet. So napakalalim pa niyan. Lakpas tao pa yan. Yan. So, at yung gilid or yung slope ng hukay ay sinemento ko na. Ako mismo nagsemento nito eh. Yan. Nirefrap ko na. Yan. Para hindi gumuho. At kung ayaw ko ng maintenance, pwede ko itong islab. Takpan ko na lang to. Pero for the sake ng maintenance, kasi halimbawa, natuyo pa. So kailangan ko pang dagdagan yung lalim ng tubig o ng hukay. So accessible pa rin siya. Ang gagawin ko, isisemento ko na lang yung mga steps na yan. At lalagyan ko ng maayos na cover. Kahit hindi nabubong, basta maayos yung dito sa baba. So kapag magkakaroon ng maintenance, tatanggalin niyang yung cover at magagawa ulit yung kung ano dapat na gawin. Kung kailangan palitan yung tanggalin yung tubig o tinatawag dito sa amin na saga para malis yung residue. At kaya lagyan ng submersible pump. Pwedeng gawin sapagkat open lang yung hukay o yung balon. Ayan. Pero kapag tag-ulan, umaapaw yung tubig dyan. Nabubuhay yung bukal. Umaapaw, dumadalo yung tubig palabas. Yan. So isa yun sa mga major project na ginawa ko dito 3 years ago ba? Kasi 2024 eh. 2 years ago. May 2024. Andun yung petsa sa semento. May 2024. Yan. So ano yan? May 2026. So 2 years. 2 years ago nung ginawa ko to. Yan. Ito yung naging major project ko bago ako nag-abroad ulit. Yan. Maitim na yung tubig sa ilalim kasi may mga, mga nabulok na dahon. Saka may pagong ako nakita at saka palaka. So hopefully yung palaka hindi mabubulok diyan. Yan. So summer na summer ngayon kaya yung tubig ay naandyan pero malalim pa po yan Yan. So ibig sabihin stable na yung ating source of water. Kailangan lang maalis muna para luminis. Okay, so yan, tigang na tigang yung lupa. Ang maintenance dito ay herbicide. Yan ang disadvantage ng paggamit madalas ng herbicide. Sapagkat yung cover, yung tinatawag na cover crop. Cover crop basically yung mga damo ay nawawala. So ang tendency ng lupa ay bilad na bilad sa araw at dahil sa summer natigang, di ba? So nawala yung mga organic matter na sa ibabaw. Yan ang disadvantage ng madalas na paggamit ng herbicide. Pero magandang sinyales, no? Ipinanalangin ko to na sana ay mamunga yung ating mga rambutan. Kaya yan napakarami ng mga bulaklak. Yan. At hopefully hindi malaglag yung mga bulaklak. Ito malapit na rin mabulaklak tong dito, nyog. No? Yung aking puno ng nyog. Napakalaki ng puno. Malusog na malusog. So yan, hilera ng mga rambutan dito, no? Ayun, may pa tayong mapipitas na kalaman dito. Yan. So, yung aking pagkatanim dito ay hindi na masyadong sumasang-ayon sa mga standard na spacing para mamunga ng maayos yung mga halaman. Pero anyway, diversified naman to, integrated. So, halimbawa, tulad yan, yung yan. Ang dami na actually maliliit na mga bunga kasi nung bumagsak yung ulan a week ago, nagsilabasan yung bulaklak at
Na-pollinate na. Na-pollinate ba? Oo, na-pollinate. Yan o. Maliliit na mga bunga na yan. Ang dami o. Yan. Pero hindi yan tutuloy kung hindi pa maulanan. Kasi kapag insufficient yung tubig sa lupa, maglalaglagan lang yan. No, sayang nung pagbulaklak. Yan. Yan ang sistema ng kalamansi. Kahit dito sa mga rambutan na to, pag hindi ito naulanan, hindi nabasa yung lupa, ay maglalaglagan din yung mga bulaklak. So hopefully this week ay umulan man lang, ano, kahit konti. Mga isang oras na ulan, okay na. Sapat na yon para madiligan yung ating mga halaman. Yan. Okay. So ito yung pangangailangan talaga sa mga upland. No, yung lalo na yung mga agricultural land na ina-award ng Department of Agrarian Reform. Yan. So nagkakaroon sila ng consultation sa mga clustered groups ng mga agrarian beneficiaries o agrarian reform program beneficiaries. Isa to sa mga highly recommended talaga. Kung ang pakay ng gobyerno ay maging productive yung lupa, yung mga upland farms, agricultural land. Isa sa mga major projects na dapat i-conceptualize nila at i-implement ay upland irrigation system. Yan. Para maging sustainable yung production. Kasi ang tubig ay buhay. So kapag walang supisyenteng tubig, umaasa ka lang sa tubig ulan, doon sa mga season na mainit, wala kang ganong production. At yung farmer ay hindi siya climate change adaptation. Paano ka magkakaroon ng adaptation sa sitwasyon ng climate kung wala kang sapat na facility or implement sa iyong upland farm? Yan. So yan, halimbawa sa loob ng isang area na approximately mga more than 30 hectares. Okay na kailangan mayroong irrigation system. Mayroon namang mga pamamaraan na halimbawa yung may mga low-lying areas na pwedeng i-trap yung flow ng tubig, di ba? So, pwedeng lagyan ng dike or trap, ano? At saka maglagay ng pool liner para makapag-stack ng ilang barrels of water para i-sustain yung pangangailangan sa buong buwan ng summer. Yan ang nakita ko doon sa China nung pumunta ako doon. Na-assign kasi ako sa upland part ng Sichuan, China. Town of Nanba. Gaochao Town, province. Or county, tinatawag na county. Okay. Nasa bulubunduking parte siya at na-observe ko doon na yung pamamaraan ng mga farmers para mag-survive during the hot season, kasi meron din silang hot season, ay by means of constructing water impounding facilities. Di ba dito sa lupa ako, may terrain, ano? May terrain siya pababa, tapos aakit naman siya doon. So parang mayroong gali. Yung gali ay binubuhusan doon sa parting lower part, no? Sa parting lower part. Doon sa gawing bababa para just in case na umulan, makukolek yung tubig. Sufficient water. So kinakailangan mayroong pool liner para yung tubig ay hindi mag-absorb sa lupa. Yan, doon sa parting baba na yun. At yun ang nagiging source of water ng mga farmers during the dry season. Yan. So pwedeng gawin yan dito sa atin, sa Pilipinas. At sino makakapagpagawa nun in large scale? Siyempre, yung may malaking collection sa buwis ang government, di ba? Yan. Pero meron naman akong initiative na gumawa ng sarili ko, sa small scale lang. Nagpagawa ako doon ng hukay na yung tubig ay galing sa ulan, doon sa aking shade. Yung gutter ay magkukolek ng rainwater at saka dadaloy doon sa pond, na nilagyan ko ng pool liner. Pero ngayon ay nabutas kasi pinasok ng kalabaw. So kinakailangan ko i-repair. Alright, abanti na tayo. So yan mga kaibigan, mayroon pa namang andito, ilan ng mga halamansi na pwedeng mapitas at magagamit ko to sa maintenance ng aking or improvement ng aking farm dito. Yan. May napigtas na sanga. Alisin na natin. Okay, so tinignan ko lang itong kalagayan ng bulaklak ng mga rambutan kung
mabubuo ba o hindi. So sa tingin ko mabubuo to kung um, maulanan yung lupa. Pero pag hindi ay maglalaglagan to. Kasi nasa critical stage yan, no? Yan, kailangan ng mag-bloom at saka ma-pollinate. At pagkatapos na ma-pollinate, kailangan ng tubig. Ganoon din dito sa kalamansi. Yan. Yan, no? Sisimula na mamunga ng ating nyog na 5 years old. 5 years old na to. Okay. So, yan ang mga maintenance na kinakailangan dito sa upland. Malinis sa ilalim, oh. Ba? Yan, may mga plastic mulch yan kasi tinamnan ko dati ng kalabasa. Yan, tinamnan ko yung first stage ng aking cultivation at saka pagtatanim ay kalabasa muna yung tinanim ko. Then after kalabasa, meron na akong tinanim ng mga fruit bearing trees. Yan, kalamansi, niyog, rambutan. Yan, hanggang dito. Yan, punong-puno na yan ng halaman. Dito naman yung pinya ay pinatapos ko na yung yung production kasi maliliit na yung bunga at saka iniinis na rin ng mga damo. So kapag nag-i-spray ng herbicide ay nadadamay na pati yung pinya. Nakakapanghinayang pero ganun talaga. So yan, meron pa tayong napipitas na kalamansi. Yan. Pinitasan namin to ni Mrs. More than a week ago. Pero ngayon, yung mga naiwan namin ay malalaki ulit. Na pwede na naman pitasin at ibenta. Yan. Tulad nyo, no? Alright. So, yan mga kaibigan. Saglit lang na pagbisita ko dito sa aking farm sapagkat mayroon akong pinuntahan na isang barangay kung saan naandun yung aming traktora na kinakailangan maisaayos. So, nag-contact na kami ng mekaniko. At mukhang malaki ang gagastusin namin sa pagpapaayos nito, pagpapakumpune para maging operational ulit. Yung aming kasing traktora ay inaward ng Department of Agrarian Reform. At sa nakalipas na 2 taon ay medyo hindi naman masabing napabayaan, kundi nasira at hindi kaya ng operator na ipaayos. So kinakailangan ng initiative ng organization mismo at idudulog natin kung kaninong ama ng bayan or congressman, gano'n, governor, kung sino yung pwede makapag-sponsor na ng pagpapaayos ng aming traktora. Yan, para mapakinabangan yung makina at the same time ay makapag-cultivate na ng lupa dahil sa nalalapit na ang tag-ulan at taniman. Okay, so dito na tayo mga kaibigan. That's all for today. Thank you very much for watching at nawa ay meron kayong mga napulot na tips, ideas, observations dito sa aking paggala sa aking farm na masyadong daranas ng pinsala dahil sa sobrang init ng panahon. Yan. Okay, may bunga rin yung pinya kahit pa paano. Yan. At saka kalamansi. And then nyog. Yan. Maging yung mga langka natin ay napakaraming bunga. Okay. So yan ang ating mga taniman dito sa paligid ng 3 hectares na lupa dito sa bundok. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.